Hello mga guys, so andito tayo ngayon ulit. Meron tayong isa ditong water pump. Ang problema ay bagong bago to oh. Ayan oh. Bagong bago. Tingnan natin takip. Ayan mga guys oh. Konti pala yung gas-gas. Bagong bago, Yamaha 3x3. So sabi nung iba, tapatan lang yan, kang ganun. Kasi mga China kung matibay o hindi. Ayan oh. Tinatanggal na yung sigunyal. So tinatanong kung ano, matibay ba to talaga o hindi. So ang sagot natin dito, matibay naman to. Ang problema, nasa gumagamit. Hindi nagpapalit ng langis. Baka bine-break in pa lang to, ginamit na ng ginamit. Tapos, hindi nagpalit ng langis. Ayan, ang kahihinatnan. Ang problema nito, pag umiikot, may kumakarugkog. May kumakarugkog ba, Rodrigo? Meron daw po. Meron. So, kala natin, water pump lang, may kumakarugkog, may batong naipit. So, ang sira nito talaga, yung bearing. Usually kasi talaga bumibigay itong bearing na to pag yung langis hindi na umaabot sa bearing. Pangalawa, hindi nagpapalit ng langis, sunog na yung langis, ala nang dulas yung langis. Ang bearing kasi nito, dun lang sa isang side. Doon sa kabilang side, parang ano lang siya, main bearing ang tawag. Pakita ko sa inyo. Dito yan. Ayan oh. Kabila bearing, kabila main bearing, parang busing siya. So bakit hindi ginawan dalawang bearing? Kumbaga, nasa gitna lang niya yung balanse. Yung bearing na yan, nasa kabila yung bulante, yung balanse niya nasa gitna. So parang suporta na lang din tong main bearing na ito. So yan guys, tinatanggal na natin. So ang gagawin natin dito, papalitan ng bearing. So yung mga ganitong 7 horsepower na Yamaha 3x3. Pag sinabi natin 3x3, di 3. Ayan mga guys. Yung langis nito ay 1 litro. Pero minsan pagkabago, dinadagdagan natin ng 1/4 pa. So ang diameter nito ay 78 mm. Ayan. Alam nyo guys, minsan ang magiging problema nyo dahil ganitong water pump, tanongin nyo muna kung yung nozzle tip, nagiging mausok siya. Ang usok niya kulay itim. Kasi pag bine-break in minsan natin, kailangan medyo galit. Yung iba kasi nagbe-break in, mahina ang pagbe-break in. Babagya, pumipisik, kaya pag nag-init ang nozzle tip, pakat na siya kagad. Pag nagbagay nozzle tip, pakat na siya kagad. Kailangan sa umpisa, medyo galit ng bagya yung RPM niya. Ang sukat ng bearing ito na papalitan natin ay 6307. Ang sukat ng connecting rod ay 178. Standard pa rin nilalagay natin. Kasi ang naging problema lang niya ay ang bearing. So talagang kumakarugkog siya kanina. So aandar siya, kakarugkog. Kaya lang, pagka biglang umipit yung dalawang bulitas, dahil wala ng corona, sabog ang makina mo. Diyan magsisimula, nawawasak, nabibiyak yung crankcase na ganito. Kaya mga guys, bagong makina. Ayan o. Minsan talaga pag yung retailer, pagka pati ang pyesa sinagot niya, lugi na siya. Paano maliit lang ipapatong ng retailer, tapos mapapabayaan yung makina? Siyempre magagalit yung bumibili, bagong bago, sira, magbabayad siya. Kaya iba ang ginagawa talaga dito, sagot ng bumili yung parts, tapos sagot lang ng retailer yung gawa. Mga guys, ganito yung itsura niya pag bago siya Yeah, may kasama siya mga niple, may kasamang tools. Pag bumili kayong walang tools, hanapin nyo na lang yung tools. Ayan, ito yung mga salina niya ng langis, accelerator. So pagpapaanda rin niya, kailangan na accelerator kayo.
Ito sinasalin yung diesel, decompression. Dito naman yung nozzle tip. Ayan, yung bahay ng nozzle tip, muffler, recoil starter. Pagka nasira yung recoil starter na yan, pwede siyang tanggalin, mano-mano na lang hatakin. Pero may nabibili din nung ano, yung parang bilog siya, na recoil pulley. Yan, pwede rin kayo dito magsali ng langis. Muli, 1 liter lang yung langis niyan. Tapos pag tinawag natin 3x3, ayan, detres ang butas. Sa mga bago pa lang gumagamit, magtataka kayo sa una, bakit may tumutulong langis dito? Tapos dito may kumakatas na langis. So sa umpisa lang yun, wala din yun. So lalapat layering niya, tsaka yung mga barbula niya. Dati kasi nagka-problema yung mga ganito eh. May ako nakita ko, walang valve seal. Pero ngayon may mga valve seal na lahat dito sa sa may barbula niya sa ibabaw. Yan guys, yung bago nating Yama, yung ginagawa dun sa loob. Yung nabasagan ng bearing. Guys, balik tayo dun sa ginagawa. Ito medyo makalat, mga pyesa-pyesa. Balik tayo dun sa ginagawang water pump. Kung na update. Wala ka ba nakuha mga ring? Wala pa? Yung pinagsunugan. Guys, ayan tingnan natin may lock siya Yan yung lock ng bearing. So pagka nagbaklas tayo, wag natin kakalimutang ibalik yan. So isa sa mga tumutulong para hindi gumagalaw-galaw yung sigunyal natin. Yan lock na yan. So mahalaga yan. So lang tayo, patalastas minsan binabaklas dito bali nakalimutan naman tong lagyan ng tuti. Ayan, pakat na pakat Tipid yung gumamit. Ayan mga guys. So usaping water pump pa rin. Water pump din pala to, di uno. Ayan, di unong water pump. Kaya lang 2-stroke siya. Pagka sinabi natin 2-stroke, hinahaluan ng tuti. So ito, nagkulang sa halo ng tuti o sumobra ng gamit. Pagka talaga mainit na kahit gaano pa karaming tuti ilagay mo dyan, pagka sobrang gamit yung mga bagay ay masusunog talaga mga brad. So ayan mga guys, natanggal na yung tornilyo. So kailangan talaga tanggalin yung bulante para makuha natin yung bearing nya. Ito tayo sa parts ng mga makina. Ito yung kanyang rocker arm. Tapos ito yung sombrero ng barbula, valve block, valve retainer. Andyan. Ayan yung governor gear. Kapag katulong ng governor, kapag ka nahihirapan yung makina, so automatic yan, magagalit yung makina natin. So hindi niya pababayaang mamatay yung makina. Yung mga guys kitang-kita naman natin yung sunog niya. Hirap na hirap. So parang hindi pa yata ito pinapalambot. Sinabak na kagad ng 24 hours. Kumbaga masikip pa yung masikip pa yung bearing. Kasi ang bearing kasi natin mga guys, ito ang bearing natin, kapag ka nag-init yan, lumalaki yan. Yung mga bakal, pagka nag-init yan, lumalaki yan. Humihigpit ng bagya. So kailangan talaga yung mga makina natin, i-breakin muna natin ng bagya. So breakin natin ng konti. Wala naman mawawala kaysa ganitong lalong masira. Di ba mga guys? Break tayo sa bearing mga guys. Pakiangat niya brother ng bagya. Tingnan natin. Yung ibang mga bearing na ganito, ayan guys saan tayo sa maliwanag. Ayan nakaangat na yung ring nya Ayan angat yung mga ring. Nasunog, nagbaga. Minsan naman kasi, ang problema talaga nito, kaya nagbabagay mga bearing, overuse, o kaya hirap na hirap yung makina at hindi naabot ng langis. Pagka kasi hindi nababasa ng langis yung bearing, ang nagiging problema niya, mag-iinit tsaka magbabaga.
Gaya na nangyari dito. Ayan mga guys, oh. Kahit sabihin pa natin China yung bearing, minsan naman talaga itong mga bearing to tumatagal talaga. Iba 5 years, maganda pa rin yung water pump nila kahit China. Pero gaya nito, bago pa lang, sira na. Malamang sa malamang nito, hindi nakapag-change oil to. Nakapag-change oil manung may narinig na silang kakaiba sa loob ng makina. Masasabi ba nating ano to? Factory defect? Palagay mo, Rodrigo? Ha? Hindi. Kasi, una, pina-under na natin to. Kung saan mabinili to, pina-under na to eh. Tsak, papakinggan nung bumili kung may kumakarugkog yan sa loob. So, umandar yan na matino. Ayan mga guys, oh. So, hindi siya factory defect. Malamang, ano to? Operator error. Bago langis nito kasi, nung may narinig na may kumakarugkog sa loob, nung pa lang sila nagpalit ng langis. Ayan mga guys, oh. Yan yung parts ng bearing na nasunog. Ayan. Kasi dito sa atin pagka nagpapatubig, iniiwanan na yung mga makina. Iniiwanan na yung mga water pump sa gilid ng ilog, sa deep well, wala nakabantay. Talaga guys, kailangan natin, pag may narinig tayong kakaibang tunog sa ating mga water pump, hinto na natin to. Yung unang tunog na narinig nyo, yun ang regular na tunog. Pag may kakaiba na tunog na naman kayo narinig, huwag na natin gamitin. Kung kaya nyong baklasin, baklasin. Kung hindi nyo kayang baklasin, dalhin nyo lang doon sa marunong gumawa ng water pump. Huwag muna guys doon sa mga medyo manghuhula. Minsan kasi lalo napapadami. Minsan ayaw umandar lang nung makina, ibiblid lang pala, bibilan na nila ng injection pump. Yung nakalagay dito. Bibilan na nila ng nozzle tip. So ang problema pala, may hangin lang naman yung kanilang pressure hose. Pagdating guys sa mga bearing, so usually ang kinakabit talaga natin dito, yung mga Koyo, yan, NSK. Pero pagka meron pa akong ganito, ito yung kinakabit ko. So galing ito dun sa may lumang tindahan sa Recto na napakyaw natin noong pang matagal ng panahon. So ayan mga guys. So matitibay talaga yung ganitong na-testing ko na tong KBC. So made in ano siya, Korea. So matigas talaga yung quality nito. Mas matibay kaysa sa mga bearing ngayon. Yan guys, 6307. So ang gagawin natin dito, double seal siya. Tatanggalin na lang natin yung mga takip. Kasi baka yan pa umipit sa loob pagka nasira yung takip. So kung makakita kayo guys ng ganitong bearing, so masubok natin siya, mas matibay talaga. Matigas. Mga guys, nakikabit na yung bearing. Nakikabit na din yung lock. Yung lock, yung tornilyo na yun, lock ng bearing. So may mga gumagawa din yan, nakakalimutan yung lock na ganun. So nangyayari, sumasayo yung ano nila, yung crankshaft. So ayan, bubuin na yan. Susulpak lang yung mga sprocket. Pagtatapat-tapatin lang yung mga tuldok. Dito camshaft, dito balancer. Tapos isasarado na. And then testingin na natin kung aandar. Tapos kung may marinig pa tayong maingay na tunog. Okay? Okay mga guys, eto na, assemble na kagad. So ang sira lang yan, bearing. Bearing lang pinalitan natin dyan, 6307. So nakakabit na yung pump. Sa mga nagtatanong guys, bakit di ko na pinakita yung pag-assemble, medyo matagal kasi. Pero sa ibang video natin, hanapin nyo na lang. Andoon yung pag-assemble natin ng ganitong mga klaseng makina. So binidyo na natin yan dati eh. Pinictures na natin siya. So ayan, okay na siya mga guys. O paandarin na natin kung aandar. So tandaan lamang natin na bago natin paandarin yung mga ganitong couple water pump, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig yung pump para hindi masira yung kanyang mechanical seal. So ang mechanical seal niya ay WP80. So 3/4 ang size.
Yan guys, ito yung labasan ng tubig, ito naman yung higupan niya. So humihigop to sa open water tsaka sa deep well. So sige, lagyan mo na lang ng tubig. Yeah, kahit isang tabo lang, pwede na yan mga guys. Huwag lang natin papaanda rin ng walang tubig. So may langis na rin ba yan? Nilagyan mo na ng langis. Okay. So, ang babayaran ng may-ari dyan, langis tsaka bearing. Yan, tumutunog na yun mga guys. Yun yung nozzle tip. Atak na. Dito na, dapat. Kaya mga guys, wala na siyang tunog yung bearing. Reminders lang sa mga may ganitong water pump, so mag-change oil kayo lagi para hindi nasirain yung mga water pump. So maintenance lang talaga niyan, change oil, tapos linisin nyo yung strainer at lagyan nyo ng magandang diesel o malinis na diesel. So mga guys, salamat sa inyong panonood, sana may natutunan kayo. Thank you for watching.